Good afternoon po. Ito po ba yung venue po kung saan po nawala yung motor ninyo? Ano po ba ito? Condominium, mall, or parking lot lang? Pay parking po lahat. Then nung bumalik kayo, mga oras kayo bumalik? 7:30 po. Pagbalik nyo, wala na yung motor nyo? Wala na po, sir. Ano yung ando na sa parking slot nyo? Ibang motor na po, sir. Ano po yung motor ninyo? Yamaha Mio Salty po. Matte black po yung kulay. Ito po yung may plate number na 412 EFA. Apo, sir. Ito po yung sa inyo. Apo, sir. Tapos yung sinwap sa inyo is same din po na Mio Sporty. Apo. Pero Ibang kulay. maroon na yung kulay and then yung plate number is 730 RBY. Apo, sir. Okay. So nung nangyari nun sir, nung 7:30, di ba nakita nyo iba na? So nilapit ninyo agad sir sa may management ng Park Secure. Apo, sir. Ano pong sabi nila? Hinahanap po yung sir, yung marshal. Okay. Kasi wala daw dun sa Nung nagpunta po kami dun sa tinanong namin po namin kung saan pwede magreklamo doon. Mhm. And pinapunta po kami dun sa sir, sa parang base nila. Tapos pinaghintay kami dun. Sabi ko, kailangan na ng report yon sa police Okay. para Yung pa-blatter. Opo. Mhm. Ano pong action ng Park Secure? Wala pong action yung management doon. Kaya po sabi nila, mag-report na daw po kami sa police, magpa-blatter na daw po kami sa police po para mahanap po yung motor So namin. nung pa-blatter kayo, ma'am, pwede kayo sinamahan ng Park Secure Management? Hindi po. Wala din. So, nung gabi na yung walang guard, Yes po. may nasabi po ba sa inyo yung Park Secure Management kung may nakita po ba silang tao nga Wala kumuha po, ng sir. motor nyo? Wala po, sir. Wala po. Pinapaview namin, sir, yung CCTV pero wala daw silang nakita doon. Malabo daw kasi puro ilaw. Ilaw lang yung nila. Sino po yung nakausap niyo sa Park Secure, sir? Yung mga manager nila Yung mismo? cashier po. Cashier po mismo. Tapos isang marshal. Pinaview po Yung namin bagong yung dating. CCTV po dun sa sa cashier po. Tapos pinakita naman sa amin yung oras po ng pagpasok namin. Hindi daw po kami nahagip sa CCTV kasi po ang sabi nila, dapat daw po kami yung magbipindot doon sa ticket para po lalabas yung ticket. Okay. Pero ang nangyari po is papalapit pa lang po kami doon sa may parking lot. Meron na pong marshal doon na nakatayo. Tapos siya na po yung nagpindot doon sa okay. binigay na po Okay. sa amin yung ticket. Okay. So kaya hindi po kami nahagip ng CCTV. Pero ito, ma'am, na ipa-police blatter nyo na. Opo. Yes, sir. Okay. Ang magandang hapon po sa inyo, Police Sergeant Arsenio Aglugon Jr. Magandang hapon po, attorney. Sir, ano na po ba, sir, yung balita dito, sir, no? Sa nawawalang motor ni Sir Kiel at saka ni Ma'am Jonalyn noong March 1 pa, dun sa may Park Secure Management Corporation? Pagpunta po namin doon sa Park Sector po, yun na nakausap po namin si Alvin Magtiñana na isang parking marshal. Okay. Pero po nag-request po kami doon ng CCTV footage, pero sabi na nila, antayin daw po nila yung ID nila. Ngayon, bumalik po kami, kaya hindi po kami nakakuha nung araw na yon. Okay. Pagbalik po namin kinaumagahan, ang sabi inaayos yung CCTV. Nung maghapon na yun, hindi ka nakakuha ulit. Pagsabi na naman, bumalik kami ng March 6. Sabi, sira na daw yung CCTV, attorney. Hindi kami pa nakakuha doon sa loob ng Park Secure talaga ng CCTV footage. Regarding naman po doon sa motor na pinuntahan namin doon, mayroon po kaming nakuhang ORCR ng motor, which is nakapangalan na kay Ricardo Elisiaga Sanchez. Doon, ma'am, attorney, pinuntahan din yon ng pulis natin doon sa Bulacan. Nung kausap namin si Ricardo Sanchez, tinatanggi naman niya na may ganun siyang motor na nilabas o ginagamit. So, ngayon, ang ginawa namin, nag-verify kami sa LTO, sa kahit sa HPG, kung legit ba yung papel. Baka kasi pineke lang yung papel na nilagay doon sa loob. So ano po, sir, based po, sir, sa verification ninyo, sir, legitimate naman yung papel? Meron pa, inaantay lang din namin ngayon, attorney, yung feedback ng sa LTO. Kung legit yung pull-out record. So wala pang feedback niya sa LTO, sir, kung talagang si Ricardo Sanchez po yung totoong owner ng motor? Opo, attorney. Kailan kayo, sir, nag-request nito, sir? Nag-request na po kami, attorney, nung last week pa, attorney, ng pull-out record dun sa Region 3. Pero sir, nakausap niyo na po ba ito si Ricardo, sir? So tinatanggi, sir, nga may motor siya. Opo, yun po yung namin sa kanya, na tinatanggi niya na meron siyang motor na Yamaha Salty po na inilabas niya.
na or di kaya ginagamit niya. Once na kinonfirm sir ng LTO, sir, nga may Ricardo Sanchez ka talaga may-ari, perhaps siguro, sir, i-conduct nyo, sir, ng further investigation nito si Mr. Ricardo. Sa ngayon po, attorney, siguro gagawin po namin isang POI sa ngayon. Kung Okay. ganyan po na nagtitinay po siya na meron siyang motor na ganyan. Kung mapapatunayan din namin na may legit nung papel niya, sir. Yes po, sir. Yung nga, sir, nakausap mo yung Park Secure Management. However, sila mismo nagsabi nga sira-sira yung CCTV nila. So, dyan pa lang po kasi, sir, no, it will be a strong case laban sa Park Secure nga naging negligent sila, no, sa pagbantay ng parking and dapat bayaran nila yung value ng motor nga nawala. Tignan po din natin yun, attorney, yung ganong sitwasyon. So, para sa amin ngayon, attorney, na kailangan namin hanapin is yung suspect po talaga muna na kumuha ng motor ni Ciel. So, once kami confirmation, sir, ng LTO, sir, please provide us update na lang. Okay, copy po, attorney, copy Sige po. po. Thank you. Sir Ricardo, magandang hapon. Yes po, sir. Yes po, sir. Sir, never ka po ba, sir, nakapag-mayari, sir, ng isang Yamaha, sir, na sporty? Yes po. Okay, kulay maroon. Yes po. Itong lumabas, sir, na may Yamaha Sporty Maroon, sir, nga tapos ikaw, sir, yung nakapangalan sa LTO, sir. Feeling mo po ba, sir, no? May posibilidad, sir, nga sa inyo to. Kasi sir, ako yung first owner niyan eh. Kumbaga, pakasa. Okay, ikaw ang first owner, so binenta mo na ba ito? Hindi po sir, sinori ko siya sa Wiltec, Plaridel. Nung binili mo po ba, sir, second hand or brand new? Brand new po yan, nung kinuha ko sa Wiltec. Hulugan. Sabi mo, sir, binalik mo sa Wiltec. Kailan mo, sir, binalik? Yes po, sir. Mga 2020 rin po siguro yun, or 2019. Mga ganong year po. Nung 2020 mo siya sinurrender sa Wiltec Plaridel. Yes po. Kasi dito naman, sir, nag-confirm naman yung Wiltec, no, na nagbigay sila ng ang confirmation nga Mr. Sanchez Ricardo surrendered, no? Yung ito nga Yes yung po. motor na Matt Burgundy, no, with plate Mio 2018, Apo. okay? Nung last February 27, 2020, doon sa Wiltec Plaridel, and ibinenta ito sa Motomura Cash to Wency Reyes Cruz. At least, sir, alam namin, sir, nga wala kang kinalaman dito kasi nga na-surrender mo na to sa Wiltec, no? So, thank you for that, no, Sir Ricardo Sanchez, sir. Thank you. Thank you. Okay po. Dito po, no, may certification ng Wiltec, binenta po to sa ibang tao pa, no, kay Wency Cruz. No, although hindi lang po na-update yung ORCR, so yan pa po yung imbestigahan po ng PNP natin, bakit na yung ORCR is nakapangalan pa rin sa original. At saka hindi inasikaso ng Wiltec na ilipat. But nevertheless, no, regarding naman dito talaga sa civil liability lang po ng Park Secure, titry na namin ang kontakin para makuha pahayag nila. Pero hindi pa na sumasagot. Pero pwede na po ituloy ang kaso po. Nga, kasuhan po sila, no? Under po sa contract of deposit talaga, liable sila. So, kung magkano po yung value po, no? May resibo naman kayo kung magkano binili nila ng motorcycle, yan po maging attachment po sa ebidensya para po, yun po yung amount po na magiging liable po sila. Apo, sir. Na-trigger po kami magreklamo po dito kasi may tinawagan po yung police dun sa management po nila. And sinabi po nila, 50 pesos lang daw po yung binayad. Bakit daw po obligahin sila na, Okay. magbantay? Very good. Yung mga ni-raise mo yan, okay. Ganito po yan actually, no? Under contract of deposit. Actually nga, kahit nga walang fee, Yes. no, they will still be held liable. Why? Kasi the moment po nga inopen lang sa public nga they are parang depositary sila eh. Parang yan yung concept eh. So, binigay mo yung thing that you own for their safekeeping. Yung purpose kasi primary goal niya is safekeeping. So, meaning safekeep na yung kotse mo sa parking lot. Yes. Okay? At any time na i-demand mo yung return, kailangan mabalik nila. Ngayon, more so nga babayaran nila kasi naniningil sila ng fee. So, yung fee, meaning onerous contract, naniningil sila. So, yung binabayad nyo dapat nga, i-insure nila yung safety. So, dapat they have put up yung CCTV or naglagay sila ng mga tao nga mas madami mag-monitor. Dahil hindi nila ginawa yan, they are negligent. Ngayon, they cannot avoid liability just because sabihin na 50 pesos singil. It's not about the price. Yes. No, it's about the contract of deposit nga they should have been able to return yung thing nga deposited sa kanila. So they will be held liable pa rin. Wala yung kahit 50, kahit piso na siningil nila, babayaran lang yung buong value po ng motor ninyo. Yes, Ganun attorney. po yan, ma'am. Apo. So assist po kayo namin, ma'am, para po pwede po kayo magsampa po ng kaso laban dito sa kay Park Secure Management Corporation. Yes, attorney. Thank you so much. And ilapit din po kayo namin, ma'am, sa PNP para naman po, ma'am, sa pagsampa naman ng anti-carnapping. Once po nga ma-identify na po ng PNP kung sino yung suspect doon Apo, sir. para sa Thank you carnapping po, po.